So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Plaridel branch para sa update natin. At meron tayong nakita isang unit dito ng Euromotor Model T 150. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit pa rin nga bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, alamin natin yan. Walk around na natin yan. Ayos na ayos. So ayun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahaliganan dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. Ayan, ilalagay ko sa screen nyo yung kanilang cash and yung installment. Ayan, available din po sila sa installment. So sa tingin nyo, sulit nga bang bilhin ang ganitong motorcycle ngayong 2026? Comment nyo naman yan, at para sa lahat ng mga nagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. So ayun ang mga best, no, ngayon 2026. Ayan, meron pa rin tayong available na unit na Euromotor Model T 150. Okay, alam naman natin kung saan to inspire. Okay, sa Honda Click 125, pero sila 150cc, tsaka maganda rin yung specs na available ang isang to. So maganda yung headlight niya. So hindi naman siya ganun ka parehas na parehas, pero yung looks niya very inspired para dun sa Click na 125. Pero ayan, naka-LED na rin yan. Naka-LED na rin yung ating taillight and headlight, and naka fully digital yung ating panel. Okay? So meron din tayong USB charging port dito, and then meron tayong ignition na maporma din, maganda rin. Halos parang same din yung dating Honda Click version 3. Ayan. So meron na rin tayong utility hook, meron tayong side pocket, meron tayong side stand kill switch, and yung ating upuan, maganda rin yung ating forma, maganda yung foam, malambot at makapal, and napaka-elegante at napaka-forma ng Model T na emblem dito. Okay? So naka-ESP Plus na rin tayo dito. Ang kagandahan din dito, may kickstart pa rin tayo. Yan, in case na hindi natin ma-monitor yung ating battery, meron tayong kickstart dito, may uuwi pa rin natin ang motorcycle natin. So ayan, sa panggilid niya, meron tayong ESP Plus, and then naka-single shock pa rin tayo rito. Naka-single disc brake at naka-drum brake naman dito sa likod. Ayan, yung forma dun sa tambucho, same din sa ating Honda Click. Okay. So ayan, hapuan natin. Hapuan natin to para dun sa mga 5'2" na kagaya ko. Okay. So kagandahan nga rin pala, meron pa rin tayo ritong gulay board. Ayan. So upuan natin. Okay, 5'2" ang ating height. Okay, sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle na very inspired sa Honda Click 125. Okay, kaya tsura natin. Ayan. So, magaan yung motor. Tingkayad tayo. Alam naman natin yun. Sobrang tingkayad din naman tayo dito. Pero, manageable naman siya. Ayan o. Kaya nating bitawan yan. Sobrang gaan lang din talaga nito. Yung shock nyo rito sa harap, maganda yung shock.
Okay, so turning radius niya. Meron pa tayo space dito, yung legroom natin. Pag nasa ayos yung ating upo, yan, konti na lang yung space natin dito para sa legroom natin. Pero kagandahan din talaga dito, may space tayo para sa mga gamit natin at may gulay board tayo, diba? May gulay board tayo, diba? So, yun naman importante para sa atin. Lalo na pag naglo-long ride tayo, ito yung pinaka gustong-gusto natin. Yung meron tayong lalagyan dito sa gulay board. So, yun. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang Model T 150 ng Euromotor? Very inspired. Okay, medyo matagal na rin to sa market. Pero at least ngayong 2026 is bubuhay na ulit siya dahil nga alam naman natin is marami talagang nilabas. Lalo na yung mga competitors ng ganitong motorcycle or unit. Okay? So, ayan, comment ko na lang sa baba kung ano nga ba yung mga pwede natin suggest pa kay Euromotor na improvement para dito sa may Euromotor Model T 150. So, ayan, sa tingin nyo, sulit na sulit nga ba? Pati yung presyo niya na 77,000. Comment nyo naman yan. At ayan, side stand natin or center stand natin kung magaan din ba siyang i-center stand. Ayan. So, napakagaan lang din niya. So, ayos. So, yun ang mga best, no? Available na nga po ulit itong Euromotor Model T 150 dito sa may Mitsubishi Plaridel branch. Okay, meron tayong cyan color dito. So, ikutan natin para doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Meron tayong mapagbibilihan. Okay, so pwede nyo na puntahan yan sa mga malalapit na Mitsubishi branch dyan sa lugar nyo. So, ayan, kita nyo naman dito sa harap. Kita natin meron tayo ditong brake lever. Okay, so magandang features din na meron tayong ganito. Okay, malaking tulong yan lalo na kapag nasa pababa tayo na lugar or pataas. Okay, so maporma yung ating front. Meron tayong mga sharp design. May Euromotor tayong emblem dito. Ayan, kulay gray na glossy and cyan color. And meron din tayo ritong decal na 150 and Euro. So signal light na dito sa taas. Daytime running light itong part na to. And meron tayong LED na headlight and then meron tayong maporma din dito. Halos parang ito nga yung mas kamukha pala, no? Ngayon ko lang napagtanto, parang ito din yung kamukha nung Honda Click. Meron tayong kulay black dito kasi yun talaga yung forma niya ngayon eh. So, ano sa tingin nyo? Comment nyo naman yan. So, ayan yung fender niya, flexible din. Meron tayong extension, naka-telescopic fork, single disc brake, naka dual path caliper na kulay gold. Meron tayong mugs na maganda at yung size dito ay 90 by 80 by 14. Tubeless na rin yan at Wanda yung kanyang brand. Ayan. Sa side naman, meron tayo rito gulay board and meron tayo rito side stand kill switch. Okay, so meron din tayong utility hook, may side pocket, kabilaan. Ito medyo mababaw lang din yung mga side pocket na ito. Pero meron tayo rito USB charging port. Ayan. And yung ating ignition, may shutter lock na rin tayo dito. And meron tayo dito na open no seat. Ayan, dito binubuksan yung seat natin. Pero wala kasi yung susi. Kaya hindi natin ma-open yung ating compartment. Ayan. Pero sa kanyang panel gauge, meron tayo ritong digital. So ito, alam ko touchscreen to eh. Ayan, gana-gana. Pinipress lang siya. Pag mag-a-adjust tayo. Hey! So ayan, naka-digital tayo rito. Maganda yung forma dito sa side na to. Ayan, meron tayong kulay gray and matte finish na black. Sa mga switches, meron tayong kill switch. On and off ng kanyang headlight. Electric starter. Sa side naman, may flasher tayo rito. High and low. Busina. Signal light. Wala tayo ritong hazard switch. Okay. Lever, smooth naman. Yung grip makapit. Throttle, mababaw. Dito rin. Okay, smooth lang din. Makapit. Yung ating upuan, sobrang lambot din ang upuan na ito. May mga stitches din tayo rito. Hanggang dito sa OBR. So, may compartment naman tayo rito. Alam naman natin yung mga katulad ng sa Honda Click. Ganon din yung part na to. Ating grab bar, smooth lang din to. Smooth lang yung ano nyo. Yung paint job nyo rito. So same pa rin yung ating version 3 ng Honda Click. Ganito yung itsura. Pero yung sa version 4, iba na kasi yun.
Okay, pero maporma talaga yung Model T dito ng Euromotor. So ating footpegs, ito yung tsura, maporma din. Meron tayong kickstart dito. Naka ESP plus na rin tayo dito. EE plus pala, EEP plus. Hindi pala ESP, EEP plus. Ayan, enhanced efficient power. Ayan, so mas matipid. Kahit 150cc. So ayan yung tsura ng ating panggilid, bulky, and then meron tayo ritong goma para sa talsik ng mga putik natin. Meron tayong single shock adjustable ba to? Ayan, single shock adjustable, and meron tayo ritong tire hugger. Okay, so sa likod naka drum brake tayo rito. Wanda rin yung kanyang brand ng tires. Ang size naman dito ay 180 by 14. Naka tubeless na rin tayo rito. Ayan, so sa grab bar ito tsura, sumasabay dito yung design. And meron tayo ritong taillight na LED, at meron tayong parang letter T yung design nya. And dito naman sa side meron tayong signal light. Ito yung itsura ng signal light nya. LED rin yan, flexible din yan. Ayan, flexible din siya. May plate light and reflector. Yung fender natin dito, ayan, mahaba din, tsaka malapad. So sa kanyang muffler, meron tayong kagaya rin nung Honda Click, no? Halos inspired din siya. Meron din tayo ritong swing arm. Ayan, so sana rin dito maglagay na rin sila rito ng disc brake sa likod. Ayan. So akala natin dito ay naka-radiator, pero naka-air cooled pa rin naman ang isang to. Pero maganda yung kanyang cover. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specs nitong Model T 150? Okay, so comment nyo naman yan sa baba, or pwede nyo ako i-message para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Pwede nyo akong kontakin, and para at least ma-assist ko kayo. So yun lamang po, at sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan. So ayun lang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano. So ayun lang mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa iyo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.